no bake or no oven desserts make many of us happy dahil hindi mo na nga kailangan ng oven at lalo sa panahon ngayon na ang init-init, di ba? Ito ay instant dessert na paghahaluin mo lang, iluluto mo lang saglit, put it inside the fridge and you will feel extra special at happy ang mga kakain. So this afternoon, let's prepare a no-oven coconut cream pie with fresh fruits. Maglalagay tayo ngayon ng mangoes, pero as usual, you put kung anong prutas ang makakapagpasaya sa'yo. So I have here in my small pan, nag-toast na ako ng desiccated coconut. You can buy this from the grocery store. Pwede din naman yung parang coconut flakes. You can also use that. I toasted it until golden. And in another pan, I'm going to combine all the ingredients for my coconut custard. Napakasimple lang po nitong gawin. So first, I'm going to put 1 can of coconut milk. And I have here 1 can of condensed milk. Pinagsasama-sama lang natin. I have 4 egg yolks, 4 pieces of egg yolks. Basag na po yung aking egg yolks because kinuha ko po ito sa Pastry Kitchen. Gawa ng hinihiwalay nila to. They use the whites for the Sans Rival and other wafers. And I have here also cornstarch to thicken the custard. So it's very important na bago mo buksan yung apoy, no, paghalu-haluin mo muna lahat ng ingredients, making sure that your egg yolks and your cornstarch are well dissolved. Para sigurado kang smooth at walang lumps yung iyong custard. No, so you just mix it with a wire whisk. And of course, this coconut cream pie, pwede mo nga gawing halo-halo coconut cream pie. O di ba ang sosyal pakinggan kung ikaw ay gusto mo magpa-dessert party at home, di ba, with your loved ones. Lagyan mo ng ube yung ibabaw. Yung the usual na nilalagay nating mga bottled items for halo-halo. Although today, maglalagay tayo sa loob ng kaong and nata de coco. Okay? So, pag medyo kagaya nito, napansin mo na nabasag mo na, o what a term, di ba? Nabasag mo na yung cornstarch and incorporated na yung egg yolks. Basically, the ingredients smooth na. Pwede mo nang buksan yung apoy. You just put it over medium flame. Ayan, medium flame. And with constant stirring. Para habang kumukulo yung mixture, habang nagsisimmer, no, nadidistribute mong mabuti yung init, naiiwasan nun maging lumpy and mag-curdle yung iyong custard. So we just boil this, no, isisimmer mo with constant stirring. Inuuna natin to because kailangan lumamig yung custard mo, yung coconut custard, before you put it doon sa iyong crust. So there, you see that the mixture, pag nagsimula na siyang kumulo, may makikita ka dyan. O, hintayin natin. Ayun. O, nakita mo, di ba? Pag nag-start na siyang kumulo or mag-simmer, maglalapot na din siya. Because the starch, again, will activate at boiling point. Uulitin ko po ito, paulit-ulit na lang siya. Kailangan kasi ganon, consistent. O, di ba? Ang starch, whenever you're cooking anything with starch, kailangan pakuluin mo talaga yon para sigurado kang stable, okay? Hindi siya lalabnaw. Kasi di ba minsan, bakit ganon? Pagdating ng hapon, nung isa-serve ko na, parang bumagsak yung mixture, lumabnaw. Ibig sabihin po nun, hindi mo nalutong mabuti yung starch, no? So, nung nakita mong kumulo yan, lulutuin ko pa siya dito for around mga 30 seconds pa para siguradong buong mixture ay talagang kumulo. O, nakita mo, di ba? This is your coconut custard. And I'm going to give you a tip for those of you na na-enjoy ninyong gumawa nung ating cream puffs and eclairs na video. Pwede nyong gamitin ito as filling. O, di ba?
para naman mas maging exciting ang feelings. O, di ba? Pag innovative tayo, when we do new things, new flavors, mas talagang nagiging exciting ang ating feelings. Okay? So, gawin mo na. So, kumulo na to. The next is, pwede mong lagyan ng butter, pero ngayon hindi ko siya lalagyan ng butter, this recipe, because yung crust ko is already loaded with butter para mabalance naman. I'm going to put half a cup of nata de coco. I'm using Phil Taste brand, and half a cup also of kaong. Tinanggal ko yung syrup, no? So this will give your filling, your custard, a different texture, no? Mas magiging masarap. Okay? So, hahaluin ko lang yan, and then papalamigin muna natin to before natin ilagay doon sa ating crust. Ilalagay ko to dito sa cooling rack na medyo para malapit sa electric fan, mas malamig-lamig. So next, habang lumalamig yung ating filling, gawin naman natin yung ating crust. So for the crust, you will be needing Graham crackers. Napakadali lang po nito. Graham crackers. And then you just put 2 tablespoons of desiccated coconut. 1, 2. Kung gusto mong 3, mas madaming coconut, edi 3. And melted butter. Just put melted butter. I'm using salted butter. And you just mix it. Wala po akong desiccated coconut. Pwede naman wag mong lagyan. Talagang nag-iiba lang yung flavor niya and even the texture. Alam mo yung nagkakaroon talaga ng parang exotic native feel yung dessert. Na tropical. Pero syempre kung wala, 'di ba? Huwag magpaka-stress. Ano pa bang mga alternative dyan? O pwede mong lagyan ng kasoy para may texture. When you are making mga no-bake dessert kasi, di ba, since napakadali niyang gawin, kailangan sa planning mo, planuhin mong mabuti that the dessert has to be really exciting. To make a dessert exciting, kailangan nandyan yung flavor, no, na talagang pag kinain mo, di ba, yung napapawaw. And syempre, yung texture and napaka-importante din ng appearance. So mamaya, pabobonggahin natin to, pasusosyalin natin tong dessert na to para hindi nila akalaing hindi mo binake to at pinasok mo lang siya sa ref. So I'm going to get measuring cups. This one, 1/3 measuring cup, and ilalagay ko yan dito sa aluminum pan. This is a disposable aluminum pan. Kung ayaw mo namang gumamit ng ganito, edi kung anong available mong lalagyan, yun ang gamitin mo. Parang yung ginawa lang natin sa banoffee pie. Pwede po bang banana ang ilagay ko? Oy, sure, coconut banana. Or gusto mo, imatamis mo muna yung saging, di ba? So you just press it against the bottom and the sides of your aluminum tray. Pwede mo din itong ilagay sa yung anong tawag doon? Mga disposable, microwavable containers. So one recipe will give you around 6 na coconut cream pie. Kung medyo matipid ka maglagay ng crust, mga 7 ang magagawa mo. Pero of course, wag mong tipirin yung crust dahil yan yung magbibigay ng added texture sa iyong dessert. So I have here 6 pie plates na na-line ko with the crust, no, the Graham coconut crust. The next is, kung malamig na yung coconut filling mo, so pag medyo malamig na yung coconut filling mo, wag mo ilalagay ng mainit, no? So ito, medyo mainit na to, mainit pa rin ito, but I'm going to just show you kung paano mo siya ilalagay. So you can get an ice cream scooper o kutsara na lang kasi baka sabihin, pinapabili pa kami ng ice cream scooper, magsasalin lang ng filling, no? Ayan, so you just put
Hindi kasi pwedeng mainit na mainit because if the filling is still very hot, pag nilagay mo, it will produce steam and the crust will become saggy. Magiging basa-basa yung crust, no? Hindi din naman magandang sobrang lamig because nag-set na siya bago mo pa mailagay sa crust mo. Ang feeling talaga, tinatansya yan. Kailangan perfect bago mo ibuhos. Diba? Diba? Tama naman. Bago mo ibuhos ang feeling, kailangan perfect consistency para siguradong sigurado ka. Ayan tuloy, sa kachichika mo, baka kulangin tong feeling natin, di ba? Halimbawa, gusto mo may surprise, di ba? O lagyan mo muna ng ubi jam sa loob bago mo ibuhos tong custard. O di ba? Eksaktong-eksakto. And alam mo, syempre, kahit na dessert ang ginagawa mo, titikman mo pa din yan. Every step of the way. O, so, kung may tira kang crust, lagyan mong konti, tikman mo na. Ang sarap. So, ire-ref ko to. Syempre, meron na akong ginawa. I'm going to put this inside the fridge. But a last tip, bago yon, you have to cover it with cling wrap. Tatakpan mo siya with cling wrap para hindi mag-form ng skin or para hindi mag-dry yung kanyang ibabaw before you put it inside the fridge. Mga 2 hours inside the fridge, okay na yon. Kung talaga nagmamadali ka, 30 minutes to 1 hour inside the freezer. So, ipapasok ko to sa ref and kukunin ko dahil nakilagay ako sa ref ng pastry kitchen namin yung aking ginawa kagabi. And ipapakita ko sa inyo how to properly arrange it. So, meron ako ditong naka-ref na to since kagabi. So, makikita mo, no, stable na yan. See? Yung ibabaw niya is almost firm. But you still want it na malambot-lambot pa din ng konti. Siyempre, para pag kinain mo, creamy. Now, I'm going to put mangoes on top. So, I have here fresh mangoes. And of course, before, I've shown you the proper way or technique of taking it out from the skin. Para mas madali, gumamit ka ng baso, mas smooth yung kanyang kakalabasan. See? Kaysa tatang compared to, baka kasi hindi naniniwala yung iba. So, compared sa gaganyanin mo, diba? Ayan tuloy, nahulog. Diba? So, you see the difference. Syempre, yung ganito, saan pa ba mapupunta yung natira? Edi, kakainin mo yan. Medyo maasim yung mangga. Hindi naman halata. Ang mahalaga, maganda siyang picturean sa ngayon. So, hihinugin mo muna yung nasa sayo. And then, you cut it thinly. You have 2 options. Naghugas po ako ng kamay plus alcohol. Pwedeng idiretso mo na yan dito sa ibabaw. Pwedeng diretso ng ganyan. See? Or the other option is, pwede namang lagyan mo muna ng whipped cream kung gusto mong mas special. Nasa sayo yan. Gusto mo talagang super special, taasan mo yung whipped cream. And then you just put mango cubes on top.
saan ka po masaya na design, yun po ang gawin mo. Perfect po yan ngayon kasi panahon ng mangga. O pag naman hindi na panahon ng mangga, kung anong fruits in season, mamili ka na lang kung anong type mong gawin. Yan ba? Kung ayaw mo na masyadong mataas, ang taas po. Baka pag binabiyahe ko, mahulog, chef. O edi gawin mong mas manipis. O pag mas manipis, ang pipe mo, o paano ba to? Pwedeng ganyan na lang. See? Hindi ba mukhang tinipid? Dagdagan pa natin dito. Ay nako, sasabihin nila, ganon din naman ang kinalabasan. Mataas pa din. So, bahala ka sa decoration na ilalagay mo, basta you make it look delicious. And pinaka-importante, kailangan it has to be really delicious. You want to put more nata de coco on top, lagyan mo pa ng nata de coco. But what I'm going to put is, parang surprise yon. Teka muna, na-excite na ako sa sobrang... Nako, hindi ko makita yung pastry brush ko, nabuksan ko na lahat ng... Ayan. So, papahiran mo yan. This is just mango jam. Para lang, halimbawa, gumawa ka ngayon. Siyempre naman, di ba? Kung ngayon ay Friday, bukas pa dadagsa yung mga cookie mo. Pahiran mo ng mango jam yung ibabaw para hindi nangingitim, hindi mag-oxidize yung iyong fruit. And syempre, for added shine. So yung parang mini-make-upan mo na siya, 'di ba? In preparation for tomorrow's special event. Yan, lagyan mo lang ng konting mango jam on top. Pati ito, pwede mo ding lagyan, 'di ba? Lagyan mo ng cherries kung gusto mo. And then you put some desiccated coconut. Akala nyo, tapos na, di ba? May ganyan pa. Sabi ko sa inyo kanina, magpapasosyal tayo today. Lalagyan natin, gagawin natin bonggang-bongga yung ating no-bake dessert na yan. Pero sa totoo lang, kung kukumputin mo yung cost, hindi po siya masakit sa budget. Yan, okay na ba? Di ba maganda na? So, tikman na natin. Ito na lang, kasi medyo may sumabit po dun sa gilid. So, kukuha ko dito because I want to show you what's on the inside. So, look what's on the inside. And, look, the crust is still intact. Hindi siya nagsag. Tikman natin. Sarap. Parang gusto ko magtinda nito. It's very refreshing. Alam mo yun, ito yung mga klase ng dessert na talagang mas magiging proud ka na ikaw ay Asian dahil talamak na talamak dito sa atin ng mangga, desiccated coconut. I'm very proud na the Philippines is one of the biggest exporters pala, nalito na tuloy ako, of desiccated coconut. And so we have one of the best desiccated coconuts talaga dito, especially in Laguna. So, nakaka-proud, di ba? And napakasarap talaga. So, ang dami kong sinasabi. Pero gumawa ka na because I'm sure you have some of the ingredients or you have all the ingredients in your pantry. So, happy baking. Mali, dahil no bake nga pala ito. Happy dessert making. Stay safe and I'm going to see you next time.